ng buong mga mamamayan. Dahil kung hindi po tayo kikilos, hindi tayo lalaban sa mga maling mga eksima at policy at patakaran. Gusto ng gobyerno i-scrap yung mga lumang jeep para ma-phase out. Kapag nangyari yun, na mga electric jeep nang pumapasada, kawawa yung mga pasahero natin. Kasi magre-resulta yun sa pagtaas ng pamasahe. Ang hiniling natin ay pwede naman i-rehabilitate yung mga lumang jeep. Maapektuhan dyan, 200,000, more or less 250,000 na maliliit na operator at 600,000 na mga driver. So pag multiply mo for a family of 5, so at least 4 million individuals. Kasi pag napatupad yan, tataas ang pamasahe. Kasi mahal yung mga sasakyan eh. Siyempre, yung mga monopolyo o yung mga korporasyon na magpapatakbo niyan, iirit yan na mas mataas na pamasahe para mabawi nila yung ginastos nila dun sa mahal nila. Di sabi ni Asik Mark kanina, yung lumabas, i-bring up daw niya kay Secretary Tugago para magkaroon ng dialogue sa Northern Phase Out election. So, nantabayanan natin yun. Pangalawa, nantabayanan din natin na sana magkaroon ng dialogue din kay President Duterte. Labas doon, inaabangan din natin kung ilalabas nga ng DOTR yung sinasabi ng Omnibus Franchising Guideline. Yung kasi doon, yun yung lalamanin ng mga phase out, etc. So pag lumabas yun, at nakita namin nakapalaman pa rin yung phase out doon, posibleng manawagan tayo ng isang malawak na transport strike.